na ng award yan. Pwede na. Pwede na siya. Pwede na. Pwede na, pwede na. Praise the Lord. Yan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat, mga brothers and sisters. Sige po, purihin po natin ang ating Panginoong El Shaddai. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Yung palakpak na mga pinagpala. Woohoo! Amen. Praise the Lord. Thank you Lord, sa araw na ito. Isang pinagpalang araw din po sa ating mga sisters and brothers na mamaya manunood sa ating sa Facebook at sa YouTube. Isang pinagpalang araw ng Wednesday po sa ating lahat. Praise God. At God is good. And all the time. Amen. Truly God is good. No po? Ayan, meron po ba tayong baguhan sa araw na ito? Praise the Lord. Sige, tayo nag-toilet pa yung ating baguhan. Tayo po muna yung dadako sa mahalagang Ayan, pasasalamat sa ating Panginoon sa mga pagpapalang ating tinanggap sa araw-araw. Amen po? Sige po, taas sa mga kamay ng mga pinagpalang anak ni Yahweh El Shaddai. Kaway kay Lord. Amen. Praise the Lord. Sige po, sinong nais mag-share? Ayan, sino pong nais? Ayan, halika sister. Praise the Lord. Hallelujah. Sige, purihin po natin ating Panginoon. Okay po. Magandang umaga po sa ating lahat, ay hapon. Gusto ko lang ibalik ang papuri, pasalamat sa ating dakilang Yahweh El Shaddai dahil tinugon niya ang aking panalangin. First week ng December, sinabihan ako ng amo ko na baka hindi na niya ako recontract kasi nga nung June na heart attack yung amo kong lalaki at yun ang naging dahilan na nawalan siya ng trabaho. So sabi niya, pero pag nakakita pa raw ng trabaho yung amo ko kasi okay naman siya, itutuloy po niya yung kontrata ko. So tuwing na umaattend ako ng gawain, tinataas ko pa na nawa makahanap ng trabaho yung amo ko kasi plano na niyang mag-retired papuntang Thailand kasi may bahay sila doon at dadalhin na niya yung mga alaga akong aso. So sabi ko, Lord, bibigyan mo siya ng trabaho. Praise God kasi nung last week, ang sabi niya sa akin, Tess, nakapirma ako ng kontrata, 10 years. At sabi niya, tuloy pa rin ang kontrata mo. Sabi ko, thank you Lord, kasi sabi niya, pero nawa, i-remind mo ako lagi kasi pag gusto mo pa ng trabaho, i-remind mo ako na inumin ko yung gamot ko kasi para hindi ako mamatay. Sabi ko, praise the Lord. Kaya tuwing umaga, sabi ko sa kanya, sir, yung gamot mo, future ng mga anak ko yan. Kaya praise God, tuloy ang trabaho at may trabaho na yung amo ko at ang isa pa sabi niya na baka maghanap na lang sila ng ibang bahay. Sabi ko, punta na lang kayo ng Pilipinas kasi mahilig naman kayo kumain ng paksiw at saka adobo. Kaya praise God, salamat sa Panginoon dahil tuloy-tuloy po ang trabaho. Amen. Praise the Lord. God is good talaga. At ayan po, ayan, nandito na po ating sister na ating i-welcome. Ayan, halika po sister muna dito sa harapan at kayo aming i-welcome sa pamilya ni El Shaddai. Praise the Lord. Amen. Purihin na Diyos. Brother Jeffrey. Sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananal.
sister, akin po munang ipakilala sa inyo ang El Shaddai. Ang El Shaddai DWXI Prayer Partner International ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Ang El Shaddai ay salitang Hebrew, ang ibig sabihin ng El ay God at ang Shaddai ay Almighty. Ang iba pang kahulugan ng El Shaddai ay the God who is more than enough or the all-sufficient one. El Shaddai is one of the covenant name of God in the Bible. At ito naman, sister, ang panyo ng El Shaddai. Nakasulat dyan ang Salmo 91, ang salita ng Diyos na makapangyarihan. Dinadasal ito ng buong prayer partners all over the world tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. At kung anumang oras nais mong dasalin sa tuwing ikaw ay may mga kahilingan, may mga suliranin, basahin lang natin ito at dasalin ang Salmo 91 by faith at tutugunin ng Panginoon ang ating mga kahilingan. Ayan po, no? At sister, ano naman ang araw ng iyong day off at taga-saan ka po? Taga Isabela. Ako po si Joyce Cuevas, taga Isabela. Isabela! 15 years na po dito sa Hong Kong. Actually, ang day off ko po is every Sunday. Nagsiserve din po ako sa St. Jerome Church sa Tinshuwai as altar server. Ngayon, nagwe-waiting po ako ng visa para sa new employer. Kaya habang free po, napandahan po ako dito sa St. Joseph at nag-attend ng Mass. Actually, yung El Shaddai, lagi ko rin pong, naririnig ko na po yung El Shaddai, pero hindi pa po ako naka-attend ng ganitong service. Sa Pilipinas noong matagal na siguro, mga bagong asawa pa lang ako noon, hindi pa ako nag-abroad. Nakatry na din po akong nag-attend sa Araneta ba yun? Sa Luneta pala po yun. May nag-akay sa akin 2 beses din siguro. Pero dito sa Hong Kong, never pa po. Thank you po. Ayan, sister, ito'y hindi, anong tawag doon? Aksidente, kundi si Lord ang nagdala sa iyo dito. Amen. At huwag ka pong mag-alala, sister, kasi ang gawain ng El Shaddai ay everyday. Wala po tayong ligtas, no po? From Monday to Friday, dito po sa St. Joseph Church, from 12 o'clock ang Mass and onwards po ang gawain. And then, pag Saturday and Sunday naman po, sa Saikong. Ganon din po ang oras ng ating gawain doon. Ayan, at maraming salamat sa iyo, sister. Welcome po. Naway, hindi ito ang una't huli ka naming makakasama, kundi ito ang simula na ikaw ay makakasama namin dito sa pamilya ni El Shaddai. Maraming salamat po. Ayan, at praise the Lord. At sige po, ayan, tuloy-tuloy na po tayo, mga sisters and brothers. Inaaniyahan na po ang lahat na magsitayo na upang may handa ating mga sarili sa pakikinig ng mabuting balita, ang salita ng Diyos. Nihayag ng ating minamahal na kapatid, disciple, Brother Hernani Bay Gonzales, at sa pambungad na panalangin naman ng ating kapatid, Sister Elsie. At sa pananambahan po na pangunahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, Ama, Yahweh, El Shaddai, ang Diyos naming dakila at nagbibigay buhay, ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ng kalakasan, ang Diyos na nagbibigay hininga ang bawat isa sa amin. Ama, narito po kami, Panginoon, upang sambahin ka, luwalhatiin, dakilain ang iyong pangalan, O Diyos. Marapat lamang, Ama, na amin pong ibabalik sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian dahil ikaw ang Diyos ng kataas-taasan. Ama, narito po kami, Panginoon,
kakasama, Panginoon, na upang sambahin ka. At humihingi po kami, O Diyos, ng iyong kapatawaran. Amin pong inaalay ang aming puso sa araw na ito. Lord God, loobin niyo po na po linisin niyo po, Panginoon, upang kami po ay karapat-dapat sa aming pananambahan sa iyo. O Diyos, Ama, amin pong ipagkatiwala sa iyo ang araw na ito at basbasan niyo po, Panginoon, ang banal na salita na aming pakikinggan upang ito ay amin pong maunawaan at maisabuhay sa araw-araw. Ama, buklurin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, nang sa gayon sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita ay tumimo sa aming mga puso at sa aming pakikipagkapwa, O Diyos. Ama, amin pong itinataas sa inyo na increase our faith, O God, at sa ganun naman sa aming paglilingkod ay tulungan niyo po kami, Panginoon, ng mas malakas at kasiglahan sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, upang ikaw ay papurihan, sambahin at luwalhatiin. O Diyos Ama, amin pong ipagkatiwala sa inyo ang bawat isa sa aming narito at ang lahat ng makapakinig ng iyong banal na salita ay amin pong samot dalangin na sila po ay pagpalain, palakasin, pagalingin ang mga may karamdaman. O Diyos Ama, sa mga oras na ito, amin pong itinataas ang aming mga ngawit at manunugtog, Panginoon, na ang kanilang mga hanay, O Diyos. Ito'y magiging masamyong handog para sa iyo at magkaroon po ng kagalakan ang lahat po ng nakapakinig na mga awitin na alay para sa iyo, O Diyos. Ama, pagpalain niyo rin po ang si Brother Vine ang maghatid ng iyong banal na salita, Panginoon. Itago niyo po siya, O Diyos, sa iyong malabay na pakpak, na ang lahat po ng mamutawi sa kanyang mga labi ay ito po ay ayon sa iyong kalooban, O Diyos, at ang lahat po na makapakinig ay pagpalain. Ama, pagpalain niyo rin po ang bawat sulok ng lugar na ito, Panginoon, na ang gawa ng distraction at kalaban ay amin pong itinataboy sa pangalan ni Jesus upang ang amin pong pakikinig, Panginoon, ay wala pong makakadistract. At tunay nga, O Diyos, ang iyong kapangyarihan ang narito sa dakong ito, O Diyos. At amin pong itinataas ang mga sumusunod na sandali sa araw na ito at amin pong inangkin ang 100% katagumpayan ng iyong banal na gawain. Ito'y aming samot dalangin sa pangalan ng iyong bugtong anak na si Kristo Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas, kasama ng Espiritu Santo, maghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Itaas po natin ating mga kamay. O hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ito na ngayon napakabuti mo sa amin, Panginoon. Ikaw lamang ang aming inaasahan, O Lord God. O hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your name, O God. You're the King of Kings, Lord of Lords. Hallelujah. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. We
Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Palakpak po natin ating mga kamay. Hallelujah. Handa na po ba tayong sumayaw sa ating Diyos? Amen! Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Itaas ang mga kamay at ipalakpak at sumayaw sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Halina mga kapatid, narito na si Jesucristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipagdiwang. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai, kaya't ito'y oras natin upang purihin siya. Halina. Halina mga kapatid, narito na si Jesucristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipagdiwang. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai, kaya't ito'y oras natin upang purihin siya. Hallelujah. Halle, halleluya, ikaw ang aming Diyos. Halle, halleluya, ang Diyos na dakila. Halle, halleluya, Yahweh El Shaddai, karapat-dapat kang sambahin. Amen. Pakinggan natin si Brother Jeff. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen! Halina mga kapatid, narito na si Jesucristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipagdiwang. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai, kaya't ito'y oras natin upang purihin siya. Hallelujah. Halle, halleluya, ikaw ang aming Diyos. Halle, halleluya, ang Diyos na dakila. Halle, halleluya, Yahweh El Shaddai, karapat-dapat kang sambahin. Hallelujah. Halle, halleluya, ikaw ang aming Diyos. Halle, halleluya, ang Diyos na dakila. Halle, halleluya, Yahweh El Shaddai, karapat-dapat kang sambahin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Halle, halleluya, ikaw ang aming Diyos. Halle, halleluya, ang Diyos na dakila. Halle, halleluya, Yahweh El Shaddai, karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat. Karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang sambahin. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa mga dancer. Amen. Muli po, itaas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Tunay na napakabuti mo sa amin, Panginoon. Narito kami na naglilingkod sa iyo. Ano man ang mangyari, Panginoon, tanging ikaw lamang ang aming paglilingkuran. Mga pagsubok na dumarating, O Lord, alam namin mapagtatagumpayan namin ito dahil ikay aming kapiling. Muli, Lord, para sa iyo ang awit na ito. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos.
Praise God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang pangalan mo. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Through your words would give them life. They just could not understand. Your muscle mark was gone through the frailty of your son. El Shaddai, El Shaddai, Elohim Yod Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Merkapana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elohim Yod Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Merkapana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yahweh El Shaddai, Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ng aming mga ninuno. Ikaw ang Diyos na nagpakilala sa amin sa bansang Pilipinas. Dinala ka dito sa bansang Hong Kong upang ang mga kapatid namin na mga migrante, mga OFW, ay makilala kanila na ikaw ang Diyos na higit sa sapat sa aming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na nangako sa amin ng sino mang taong kumilala sa iyo, sasagana ang kanilang buhay. Sapagkat ang pangalan mo, El Shaddai, the God who is more than enough. Amen. Pagpalain mo ang mga salita mo na aming pagninilayan. Ganun po ang lahat ng mga nandito ngayon, patuloy na nagsisikap ng mga kapatid ko. Pagpalain mo rin ang mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, saan man sila naroroon. Abutin mo sila na iyong mapagpalang kamay. At inaangkin po namin, pagkasama ka namin, lagi kaming magtatagumpay. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen and Amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
na tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Amen. Taas ang kamay. Ano yung palakpak para sa Panginoon? Amen. Hallelujah! Yeah! Hallelujah. Yan. Nakakatuwa pag dumadami kayo, no? Kasi parang magandang mag-preach yung marami. Okay? Ang ating pagninilayan, ang ating topic ay about the power of mind. Tandaan ninyo, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas at buong pag-iisip. Kaya yung mga utak, walang laman ang utak. Lalagyan ni Lord ng laman yan. Hindi lang, kung ang iyong isip ay mapurol ngayon, gagawin ni Lord na maging matalas. Magiging powerful ka ngayon. Amen. Alam mo yung yoga? Ang pinagamit nila yung power of mind. Napapalutang nila yung mga bagay na gusto nilang palutangin. Sabi ko, itong mga ito, may power. Tayo naman mga Kristiyano, minsan walang ka-power-power. Amen. Palugo-lugo. Kili-kili power. Sinabi ni Brother Mike sa amin nung una, pag mayroon siyang taong gustong makita na matagal nang hindi na niya nakikita, isipin lang niya. Magugulat siya. Hi, Brother Mike, nandito na ako. Oh. Kasi ang isip natin may power yan. Ito ang ituturo ko sa inyo. Lahat ng bagay pwede mong palapitin sa iyo. Baka mamaya ang iniisip ng mga lalaki, lahat ng maganda akin, lapit. Hindi. Biyaya lang palapitin natin. Amen po ba? Amen. Sino gusto magkaroon ng power ang kanyang isip? Amen. Ayan. Hindi tayo magtuturo dito ng ng hindi na experience. God is not a God of historical. God is a God of experience. Amen. Do you want to experience the power of mind? Amen. Taas ang kamot. Kamut. Sabi niyo, hallelujah. Hallelujah. Yeah. Yan. Biblical to. Baka mamaya sabihin niyo, nagyuyuga na ako, Okay. In the book of Romans 12 verse 2. Sabi niya dito, Romans 12 verse 2. Do not conform yourselves to the standard of this world, but let God transform you inwardly by complete change of your mind. Complete change of your mind. Well, sabi of mind, then you will be able to know the God's will of God, what is good and pleasing to Him and is perfect. Ang sabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Ito na.
upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat, Salamat sa Diyos. sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pamilya muna. Sulit tayo dyan. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya'y magahon. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya'y magahon. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Amen. Palapakan natin si Lord. Yan. Pamilya muna. 145. Mamaya kung anong isip-isipin nyo, politika na naman yan. Alam mo, ang paa mo nakalapat pa sa lupa. Wala pa tayo sa langit. Ha? Ano ang ating power para ipaglaban ang Panginoon? Kung wala lang yung El Shaddai, matagal na naaprubahan yung batas sa divorce, yung batas sa same-sex marriage. Ang number one talaga nagtutol dyan ay simbahang Katoliko. Tayo po under the umbrella of Catholic Church. Natatakot din yung mga congressman sa grupo ng El Shaddai. Ngayon, nung una, mayroon tayong party list, hindi atin yun. Pinagamit lang. Ngayon, atin na to. Pamilya muna, 145. Magbubuto na tayo sa April. Absentee voting. Kausap namin yung consulate dito. Sa 16,
Pupunta sila sa Saikong. Ituturo nila educate nila paano magbuto sa online. No? So, tayo po'y napapanood globally. Kaya ang akin pong Facebook, nilagyan ko na Brother Bay Gonzales kasi hindi naman kilala yung tunay kong pangalan. Yung mga kaibigan ko dyan, mga Bisayag, Dako, Luzon, Visayas, Mindanao, pamilya tayo muna ha. Lalo ng mga member ng El Shaddai. Solid tayo. Sabihin nyo, solid kami dito. Bakit mahiya ka? Pamilya muna, tayo lang ang grupo na may tinatawag Family Appointment with El Shaddai. Yung ibang mga ministry, lahat ng mga born again, lahat naman ng mga, may mga party list din sila. O bakit mahiya tayo? No? Ngayon, sa mga igsoong ko diha na nanonood, no, sa Visayas, Mindanao at saka sa iba't ibang mga bansa, pamilya lang tayo ha. Amen. Huwag na kayong magkuha ng hanapin lang yung 145. Lilitaw na yung pamilya muna. Kaysa maghanap ka, kaduling-duling ka pa doon eh. Hanapin mo yung numero. Malapit na. Yan. Sabi sa akin sulit tayo sa Hong Kong. Oo. Sulit kami dito. Kasi ang isip namin may power. Amen. No? Okay, magsiupo na kayo. Tabihin nyo, sister. Sister, Gusto mo magkaroon ng power? gusto mo magkaroon ng power? Taas ang kamay yung gusto magkaroon ng power. Amuin niyo yung kilikili ng katabi nyo. Amen. Grabe ang power niyan. Okay. So dito, nakuha ko na ito, nung isang linggo, Lunes, Martes, ang topic is about the power of desire. No, pati yung desire. Kailangan may power yan kasi may mga taong ningas kugon. Ano yung ningas kugon? Yung desire niya, isang beses, okay na yan. O kailangan yung desire ng puso mo, tuloy-tuloy. No? Ano sinabi ng Panginoon? Mapalad ang mga nagmimithi na makasunod sa kalooban ng Diyos sapagkat lahat ng kalang minimithi ibibigay ng Panginoon. Amen? Ito rin ganito. Power of mind. Sabi dito, ang ginamit po sa ibang translation, yung renewing of your mind. Bakit kailangan i-renewing of your mind? Dito ang ginamit po dito sa New International Version, do not conform yourself to the standard of the world, but let God transform. Transform ang ginamit. Transform you inwardly by complete change of your mind. Complete change of your mind. Kailan magbago ang isip natin. Kaya napapahamak ang tao eh. Kasi kung ano-ano ang iniisip. Alam niyo ba, ang isip may kwan yan? May pag napagod sobrang isip mo. Nakakita na ba kayo mga tao naglalakad sa kalye, malayo ang tingin, walang tinatanaw? O yun, napagod ang isip, kaiisip ng problema. Dapat ang isipin mo, ang Diyos, kasi ang Diyos ang magbibigay ng power sa isip mo. Amen po ba? Kaya sabi ni Lord, ibigin nyo ang Diyos buong lakas, buong pag-iisip, buo. Amen? Okay. So, ayaw din ng Panginoon ng double-minded. Sabi ni Lord, yung mga humihingi doon sa James 1, huwag umasang tumanggap sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang gusto. Amen? Ang gusto ng Panginoon straight. Lord, baguhin mo ang aking pag-iisip. Ulitin ko,
Yung mga taong mahina ang loob, yun po ang mga taong mga negative thinking. Negative is always negative. No? Think positive. Tingnan mo ang mga bagay na mabunga. Tingnan mo ang mga bagay na mabuti na mangyayari sa buhay mo. Amen? Think positive. Kaya yung mga taong lagi nagsasabi, ang hirap yan, huwag kayo sumama doon, hindi kayo ula doon. Ha? Yung mga nagsasabi na, ang hirap niyan. Ha? Bakit mahirap? Iniisip mo mahirap eh. Pero pag iniisip mo, kaya ko yan. Bakit kaya mo yan? Kasi kasama ko si Lord. Amen po ba? Amen. No? Tingnan ninyo bakit ang mga mahihirap hindi yung mayaman? Ang iniisip lang puro kahirapan. Ang iniisip lang, kausap na puro kahirapan. Amen? Pumunta ka sa mayayaman, ang pinag-usapan, paano yumaman? Maraming mga from rag to riches. Bakit yumaman si Manny Villar? Kasi positibo yung pananaw niya. No? Amen? Kung ang pananaw ko ay nandoon lang sa istasyon ng radyo para mag-janitor, hanggang ngayon janitor pa rin ako. Pero hindi, lumilipad ang utak ko eh. Nung ako ay naglilinis sa istasyon ng radyo, sabi ko, darating ang panahon, uupo ako sa upuan niya ni Brother Mike. Kaya tuwing umaga, nililinis ko na, ng mga broadcaster, sabi, DWXI, ang himpilan ng mabuting balita, ang himpilang pinagpala. Ang oras po natin, 6:00 ng umaga. Ito ang inyong utuligsuon, Brother Bay Gonzales. Isipin mo parang siraulo ako. Off the air. Nagsasalita ako doon, pero pinakarimdaman ko na darating ang panahon, maging newscaster, maging broadcaster ako. After 3 years, naganap ang hindi dapat maganap. Kailangan positibo ang pananaw mo. Mayroon ako ninang, mayaman, doktora. Nagtapos ng driver's license. Nag-aral doon sa driving school. Hindi makapag-drive kasi takot. Ninang, halika nga. Babatukan kita. Ano inaanak? Bakit di ka pa nakapag-drive? Takot ako eh. Ito lang, sabihin ko sa iyo. Pag may makita kang babaeng nagdadrive, itanim mo sa isip mo, kung kaya niya, kaya ko rin. Di nawala yung takot niya. Amen po ba? Ikaw rin, kung may pangarap ka, kung sila yumaman, yayaman din ako. Amen. Yan ang positive thinking. Amen? Hindi habang buhay, diits ako, darling of the house. Hindi habang buhay, katulong ako. Pagdating mo sa Pilipinas, anong sinabi ng inchik sa akin? Kaya ako yaman, hayop ako. Gusto mo yaman, hayupan ka, hayop ka. Sabi ng inchik, kaya siya yumaman, naghayupan siya. Nag-alaga siya ng manok at baboy. Kaya kung gusto mo daw yumaman, hayop ka rin. Gusto niyo magkahayupan? O ngayon, siya may-ari ng pinakamalaking piggery sa Bulacan. Alam mo yung kanyang, yung kanyang piggery, aircon. Yung kanyang, aircon din. Yung kanyang poultry. Ay siya nagsusupply ng manok sa Jollibee. Pero dating mahirap lang yun.
Sabi niya, alam mo, Brother Bay, ang mahirap, hindi naman talaga yung mahirap. Ang mahirap, taong walang pangalap. Amen po ba? Bakit may masama ba yung mangarap ka? Hindi. Isipin mo, kung kaya nila, kaya ko rin. Iyan yung power. Amen po ba? The power of mind. Ito na. What is the power of renewed mind? Ano yung kapangyarihan ng isip na na-rewind na? Renewed mind. Okay. Ito. Ang sabi po dito, your mind is being renewed, you'll be able to recognize thought that don't agree with God's word. When they come, you can take them captive into the obedience of Christ. In other words, you can throw aside any thought that doesn't live up with the word and replace it with the truth. No? So makikita ninyo yung sabi niya dito. Ang sabi niya, you be able to recognize thought that don't agree. Yung isip mo kasi, yung iyong binabalak, minsan, ang demonyo, sa isang bukas pag-aralan yung the battle of mind. Ito palang ating isip, dito ang digmaan ng mabuti at masama. Wala doon sa labas. Amen? Bago ilagay doon. Kaya ang hirap ng digmaan ngayon sa yung Third World War. Malulusaw na ang mundo. No? Alam niyo ba yung mga missile ngayon? Itong Hong Kong, 2 missiles lang, lusaw to. Kaya nung nandun ako sa Israel, bumababa yung missiles from Iran, 333 missile. Nagpipreach ako, inaawit yung El Shaddai, tumunog ang sirena, sabi ko, ayos, tapos na. Lord, into your hands. Bahala ka na, Panginoon. No? Makita mo, hindi pa lumalapag yung missile sa Jerusalem, dumadagong-dung na ang lupa sa sobrang lakas. No? O ngayon, sige nga, nasaan nakatutok ngayon yung mga missiles ng Russia sa Amerika? Nasaan nakatutok ang missiles ng Russia ay ng Amerika doon sa kalaban nila mga bansa? Kapatid, pindutan lang yan. Isang pindot lang yan. Kaya, sa mundong ito, wag nating isipin yung ating pisikal na katawan. Kasi, ang pisikal nating katawan, babalik ito sa lupa, sa ayaw mo, sa gusto, mamamatay ka. Pero yung ating ginagawa, hindi po ito hahantong sa kamatayan. Ang ating pinaghandaan ay ang buhay na walang katapusan sa piling ni Yahweh El Shaddai. Amen? Ang pinaghandaan natin, ang iniisip natin, in the future, na mamatay ka man sa lupang ito, sa mundong ito, mayroong eternal body. Resurrected body, aalis ang isang katawan sa katawang panlupa natin at yung katawan na yan, yung resurrected body, tatagos na sa mga pader. Kahit saan isipin mo, pag sinabi mong isip mo, punta ako sa Europe. Pag-isip mo pa lang, nasa Europe ka na. Di, ganun na yung eternal body natin. Amen po ba?
Pero ang ginagamit doon, alam mo kung ano? Isip pa rin. Yung isang kumpare kong namatay, dinala siya sa sa disciple siya, dinala siya sa Parañaque Community Hospital. Anong sabi ng embalsamador? Sabi ng doktor, dali mo na sa yan, punerarya, patay na yan. Dead on arrival. Ay siya, anong patay? May katawan ako. Ha? Isipin mo kung anong katawan niya, yun din ang katawan niya. Tapos nakita na niya, ay, patay na siguro ako. Pero hindi siya nagsasalita, isip lang. May nakahiga doon, kamukha ko. Ha? Di nung tiningnan niya, sa isip niya, kasi maliliit pa yung mga anak niya. Hindi naman siya nagdasal sa Diyos. Yung nag-isip lang siya, sabi niya, pre, yung iniisip ko, hindi kaya ng asawa ko, maliit pa yung mga anak ko. No? Ibig sabihin noon, kahit hindi niya hiningi na bumalik sa kanyang katawan, alam ng Diyos yung iniisip niya. Alam mo ba? Tingnan niyo yung bunbunan ninyo. Yan. Diyan bumalik yung kanyang espiritu. Itong bunbunan natin. Tapos, nung inisip niya, kawawa naman yung asawa ko, baka hindi niya kaya na wala na ako sa mundong ito. Oh. Alam mo nung sinabi niya, understood na sa Panginoon na ayaw pa niyang mamatay dahil doon sa kanyang mga mahal sa buhay. Bumalik siya doon. Nung gumalaw, sabi ng embalsamador, muntik nang hiwain yung liig niya. Ha? O anong sinabi ng embalsamador? Buhay pa to! Oh, nung gumalaw siya, yun yung sinasabi niya, isip niya, bumalik siya doon sa kanyang katawan. Yung katawang panlupa niya. Hanggang ngayon, buhay pa siya. Oh, ang mga anak niya, professional na ngayon. Eh, ano, gusto mo nang mamatay? Eh, ayaw ko pa pre. No? Kasi, kita mo? Ha? Na itong physical natin na katawan, hindi lang pelikula, totoo yun, sinabi niya. Na pag ikay namatay, naghihiwalay ang iyong physical na katawan na panlupa doon sa katawan na panlangit. At yung katawan daw niya na panlangit, perfect. Walang kolobot. Ha? Amen? Pero power of mind yun, isip lang niya yun. Hindi naman siya nagdasal daw eh. Basta inisip lang, yung aking asawa, baka hindi niya kakayanin. Yon. Ha? Kaya, sa buhay na ito, ang atin pong physical na katawan, na panlupa, mayroong aalis dyan yung ating espiritu. Di ba? Yung nilikha ng Diyos ang tao, hiningahan niya, kasi wala pang buhay yung tao. Yung hininga ng Diyos, yun ang buhay na binigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po ba? Oh. Ngayon, yung pong, sabi nga, no, ang akala nila, ang bintang kasi, no, si Jesus daw, nung mawala, the age 12 up to 30, nawala si Jesus sa Bible. Ang sabi ng iba, si Jesus daw nag-aral ng Mahika sa India. Nag-aral ng yoga. Ha? Di ba yun ang kuwan ng ibang mga sekta, reliyon? No? Tapos, ang sabi, kaya hindi pwede maniwala tayo, sabi ni ganito, may nagsabi, huwag kayong maniwala dyan. Si Jesus, kasama ni Jose, na nagka-carpenter, the age 12 up to 30, nung 30, nung pisa ni Lord ang kanyang public ministry, anong sinabi ng mga Hudyo, mga tao, hindi ba ito ang anak ni Jose na karpintero? Oh, hindi nakikita nila na si Jesus, kasama lagi si Jose, yung tatay niya, nagka-carpenter. No? Hindi po nag-aral si Jesus ng Mahika. Hindi siya nag-aral ng yoga. Siya po, hindi siya tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Amen po ba? Pag pinag-aralan niyo yung Christology,
Si Kristo, totoong tao, umiyak, nagutom na uhaw. Pero si Kristo ay totoong Diyos. Kaya tawag doon sa Christology. Kalahati, si Kristo'y tao, si Kristo'y Diyos. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Walang imposible sa Diyos. Ang Diyos pwede magkatawang tao. Pero ang tao hindi pwedeng magpaka-Diyos. Walang imposible sa Diyos. Lahat pwede niyang gawin. Yan yung subject ng Christology, ang Diyos ay nagkatawang tao. Anong nangyari doon? Hinubad lang niya ang kanyang pagka-Diyos. Nung siya'y muling nabuhay, kinuha niya ulit yung kanyang pagka-Diyos. Kasi hinubad lang nga ang kanyang pagka-Diyos eh. Nagkatawang tao. Nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, it is finished. Tapos na ang misyon ko. Nung si Jesus ay nag-resurrect, hindi na siya nakilala ni Pedro. Hindi na siya nakilala ni yung babae na si Magdalena. Maging yung dalawang disciple na naglalakad sa Emmaus, hindi na nila nakilala si Kristo. Bakit makilala si Kristo? Hindi na po katawang tao si Kristo. Resurrected Christ na po yun. Ha? Tulad ng katawan nating ito. No? Yung mga naglingkod dito sa El Shaddai, sabi ng iba, brother, nabalitaan mo, si sister nagpurgad na. Dating workers dito sa Hong Kong, nagpurgad na. Bakit nagpurgad? Di ba nagpurgod lang yun? Oo, nagpurgod, pero ngayon nagpurgad. Bakit nagpurgad? Patay na siya. Kinuha na siya ni Lord. Nandun na siya kay Lord. Palapakan natin ang Panginoon. No? Mas okay rin itong mga sister natin. No? Ngayon, akala ba ninyo yung ating ginagawa dito, hanggang dito lang sa Hong Kong? Ha? Hindi. Dito ka lang, hinuhubog ng Panginoon ang iyong espiritu at kaluluwa. Purihin natin ang Panginoon. Amen! Ito pa. What are the benefits of renewing your mind? May mga benepisyo yan. Renewing of your mind. Anong pagkakaiba yung mga taong stagnant na sabi nga ng iyo, yung taong yan, walang utak. Nakakita ba kayo ng isda na biya? Pinaka maliit na utak sa lahat ng isda, ang biya. Ang liit lang ng utak nun. Ha? Kaya ang sabi ng matatanda, itong batang ito, utak biya. Maliit lang ang utak. Ha? O ngayon, bakit ang utak nasa high level sa itaas? Mayroon bang tao may utak sa puwet? Ha? Tawa kayo. Binibigyan ko lang kayo ng totoo yun. Ha? Ang manok. Bigyan ko kayo ng sample. Ang manok, putulan mo ng paa, buhay pa. Putulan mo ng pakpak ang manok, buhay pa rin yan. Putulan mo ng liig. Kaya matindi ang ulo. Kinuha ng Panginoon. Ang ulo ng iglesia, sino? Si Jesus. Siya yung buhay. No? Ngayon, bakit nandito sa itaas ang buhay? Kasi nandito ang utak. Sa ibaba ang puso. Amen? At saka ang sabi ng isang kausap ko, pilosopo. Kasi napag-aralan namin philosophy, theology, Mariology, Christology, lahat na yata ng logy. Pero ang philosophy, yan yung mga taong grabe ang isip noon.
alam niyo ba ang mga abogado, may subject sila sa philosophy. Sa yung mga nag-aaral ng sa immigration, magaling yan. Pati sa psychology, philosophy, no, ito na. Sabi ng isang filosofian, brother, sabi niya, alam mo, Brother Bay, hindi ang ulo ng tao, hindi lang basta-basta nakapatong yan. Na nandoon sa itaas daw yung ulo. Ang ulo ng tao, diyan nilagay ng Diyos ang isip, ang utak. Para magplano. Kaya kung gusto mo umunlad, sinabi ni Lord, basahin niyo yung Kawikaan 16:1. Nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Amen? Amen po ba? Huwag mo namang, ang Diyos pa mag-iisip para sa iyo. Binigyan ka na nga ng Diyos ng isip. Nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay sa Diyos nagbubuhat. Ang hingin mo lang, Lord, tulungan mo ako. Itong balak ko, itong iniisip ko. Ang tagumpay, sabi ni Lord, sige, go, sasamahan kita. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? O yan. No? What are the benefits of renewing your mind? No? A renewed mind changes our perspective. Siya ang nagbabago. Yung perspective natin. Letter A renewed mind is the ability to see God. Tingnan mo. The world around you, your circumstances, and yourself from God's viewpoint. Isipin mo itong isip natin, sabi niya, yung renewed lang renewed mind. Pero yung mga utak na hindi pa nabago, walang power yun. Puro negative yun. Pero yung isip, sabi nyo, a renewed mind is the ability to see God. Paano mo sinabi may Diyos? Hindi mo naman nakikita ang Diyos. Isipin mo lang. May Diyos, may Diyos, may Diyos. Nag-away yung sa restaurant. Itong magsasaka, sabi ng isa, may Diyos, may Diyos. Sabi naman ng isang tao, hindi, walang Diyos, walang Diyos. Pagkatapos niya ng kape, umalis na siya papuntang bukid. Sabi ng magsasaka, ano kaya sinong sasabi ng totoo sa kanila? Yung isa o yung isa? Sinabi ng isa, may Diyos. Sabi naman ng isa, hindi, walang Diyos. Sabi naman ng itong magsasaka, makatulog na nga. Ay naroon siya sa puno ng duhat. Habang nagpapaantok siya, may kalabasa doon. Sabi niya, tingnan mo yung Diyos. Ang laki ng baging, ang liit ng baging, ang laki naman ng bunga. Anong Diyos to? Tumingala sa langit, tulad itong duhat. Ang laki ng puno, ang liit ng bunga. Kinumpara niya ngayon. Ngayon, nakatulog na yung magsasaka. Yung natulog siya, umihip ang hangin. Pag-ihip ng hangin, nahulog yung bunga ng duwat sa kanyang noo.
Alam mo ang sabi niya, Diyos ko po, kung naging sinlaki ng kalabasa ang bunga ng duhat na ito, basag na ang bungo ko. Ano sinabi niya? Totoo yung isa na nagsasabi na mahal tayo ng Diyos. Lahat ng nilikha ng Diyos, ginawa ng Diyos para sa kabubuti ng tao sa kanyang minamahal. Amen? Woo! Amen po ba? Tingnan mo yung mga mahaba ang kahoy, ang liit na mga bunga. Kasi ayaw ng Diyos na pag nabagsakan yung nilalang ni Lord, ay mabasag yung bungo. Amen po ba? Tingnan mo yung mga gumagapang, ang lalaki ng mga bunga. Nakakita na ba kayo ng kalabasa na kasing tangkad sa akin ng bunga? Sobrang laki. Kung ganun kaya yon, ilagay ni Lord bunga doon. Purihin natin ang Panginoon. No? Amen? Nilikha ng Diyos ang mundo, ginamit ng Diyos yung isip niya. Amen po ba? Number 2. Number 2, benefits of renewing your mind. Renewed mind says God. Tignan mo, yung mga taong kung nakikita nila ang Diyos, nasaan ang Diyos? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, sis, nakikita ko sa iyo ang Diyos. Di ba? Di ba may awitin yon? Jesus is in you and Jesus is in me. Jesus is in us for He loves us. Tapos Tagalog, sa Tagalog, nakikita ko sa iyo. Ano yung mga awitin na yun? O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Na mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Okay. Yan. Renewed mind says God and His will as holy. Yung pong mga na-renewed ng usap ang kanilang mga isipan, ang iniisip na paano magpakabanal. Hindi ba sinabi ni Lord, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Tulad ninyo. Pwede namang once a year lang kayo umatin sa prayer meeting. Bakit tuwing nandito kayo? Dahil renewed na ang isip nyo. Ang iniisip nyo, Lord, ang hirap mawalay sa presensya mo. Panginoon, gusto ko lagi tuwing Miyerkules nandito ako. Yan si Doña Roche. Pag magkuhan niya, siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan. Bigay tudo. Amen? Number 3. Number 3. The number 3, what are the benefits of renewing your mind? A renewed mind as possibilities. Possibilities says people, ang tao na pinag-arian ng Diyos, nakikita din yung taong katulad niya pinag-arian ng Diyos. Alam niyo yung Samuel 16:7, papahiran na ni Samuel yung yung si anak ni David, anak ni Jesse, na panganay. Ano sinabi ng Diyos? Oy, wag yan. Pambira kayong mga tao, nakikita nyo, panlabas na nyo ako, si Yahweh, ang tinitingnan ko ang puso ng tao. Nagtaka sila ngayon, perfecto to matangkad, makisig, gwapo lahat. Tapos tinanong ng propeta, Jesse, may anak ka pa bang isa?
na wala dito? Mayroon. Si David, nandoon nagpapastol ng tupa. Kaya lang sabi niya, musmus pa yon. Nung makita ito bang i-anoint ko? Pandak. Tapos, musmus. Hindi maintindihan mismo ng propeta. Kasi once na ikaw ay pinahiran na ng langis, anointing, ibig sabihin, ikaw na ang papalit kay King Saul kasi papalitan na nila si Saul. Kasi si Saul ayaw nang sumunod kay Yahweh. Doon po nangyari yung obedience is better than sacrifice. Kasi ang gusto ni Saul, irigalo daw niya yung matatabang guya, yung mga magagandang mga klase ng kay Yahweh. Pati yung hari, hindi pinatay. Samantalang utos ni Yahweh, patayin mo lahat, Saul. Lahat ng makikita mo, hayop man, tao, o ano pa man. Ay na sumunod. Ano sinabi ni Yahweh, palitan na yan. Ang pinalit kay King Saul, si David. Yan. No? So, nakita po ng isang lingkod ng Panginoon, sabi niya, ito ba yun? Sabi naman niya, yan ang gusto ko maging hari. No? Kayo, bawat isa sa atin, yung isip natin, minsan, malalaman lang natin na tama tayo pag nakabatay tayo sa salita ng Diyos. Tulad ng isang tao, akala mo, masungit. Pero pag kasama mo ang tao, doon mo lalaman kung gaano kabait yan. Huwag mo husgahan mo na yung tao hanggat di mo nakasama. Pag nakasama mo na siya ng matagal, saka mo sabi, hindi, mabait yan. Matulungin yan. Mapagmahal yan. Sungit yan eh. Oo nga, masungit lang yan. Pero mapagmahal yan. Palapakan natin ang Panginoon. No? Amen? Amen po ba? Ayan. Tatlo na yon. Ito yung pang-kuha natin, pang ano ito? Pinali. How to transform your mind according to the Bible. Maybe you too well benefits from this step. Step 1 hanggang step 4 ito. Step 1, ask the Lord to guard and direct your mind. Hilingin mo sa Diyos, na Lord, guardiyahan mo ang aking isip. At Lord, bigyan mo ako ng, ituro mo sa akin ang daan, yung direksyon ng aking pag-iisip. Amen? Ngayon, sumuko na ako na ayaw ko na maglingkod sa Panginoon eh. Kasi, asindiro kami sa Bisaya. Sa Negros. Pinapala, pinapiko ang kwarta doon. Nagtiyaga ako sa istasyon ng radyo, 1,000 lang yung sweldo ko buwan-buwan. 1,000 pesos sa buwan. Ako na yung gwardiya, ako na yung naglilinis, lahat na. Dishwashing, lahat. Sabi ko, uwi na ako sa bahay, hindi naman kayo mahirap. May mga tubuhan pa ako doon, may mga ano ako doon sa Negros. Alam mo nung gabi, sabi na, tingnan mo, akala ko maglilingkod ka sa akin. Bakit ngayon umayaw ka na, gusto mo nang umuwi sa Negros? Kinabukasan, nagbukas ako ng Bible. Sabi ko, Panginoon, mangusap ka sa iyong lingkod. Isipin mong kapal ng Bible, to. Yan. Sabi ko, pag binuksan ko, Panginoon, at kung ano ang mabasa ko, ibig sabihin ikaw nagsasalita. Sa isip ko, pagbukas ko, Mateo 16:24. Ang sino mang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan.
Ngunit ang sino mang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Oh. Isipin mo isang verse lang yun, tiniklop ko na kagad. Sorry, Panginoon, alam mo ang isip. Yung iniisip ko, pauwi na ako sa Negros. Doon ako nakapag-decide. Tapos inaawit na ng mga Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I am left everything just to follow you. Sabi ko naman, Lord, I offer my life to you. Maglilingkod ako sa iyo. Buo na ang isip ko, buo na ang puso ko. Kahit anong mangyari, paglilingkuran kita. Yun. Kaya naging kwan yun, na kahit anong problema, kahit anong pagsubok, diretso ang paglilingkod ko. 42 years na ako sa El Shaddai. At malaki naman na ambag ko dito. Yung pito pa lang kami noon sa kwarto ni Brother Mike, kasama na ako. At nung mag-declare ang mga obispo, buksan niyo, Brother Mike, lahat ng simbahan, katedral sa buong Pilipinas. Ano sabi ni Brother Mike? Bay, buksan mo ang lahat ng gawain sa Visayas. Inumpisan ko sa Bohol, nagkabuhol-buhol kami. Ang kasama ko si Sister Cording, na council dito sa Hong Kong. Noong 1991, pag-uwi namin, nagbukas ako sa Bohol. Diretso ako sa Cebu Coliseum, hanggang doon sa Capiz, hanggang doon sa Dumaguete, hanggang doon sa Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras, hanggang doon sa Samar, waray kwarta, waray kaon, waray bugas. Yun. Kaya, yung experience ko na yun, hindi ko na pwedeng yun. Proven na buo yung isip ko na paglingkuran ang ating Yahweh El Shaddai. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Ito, number 2. Step 2, recognize the source of yourself, focus and self-defeating thoughts. No? I-recognize mo ng source ng lahat ng bagay. Kaya dapat mag-focus ka lang sa Panginoon. Don't worry about your needs. Don't worry, lahat na yung pangangailangan, God will supply all, everything, lahat na ibibigay ni Lord yan. Amen? Huwag kang mag-isip ng negative. Nandyan si Lord. Na step 3, replace self-focus thinking with God-focused mindset. Kailangan ang utak mo naka-mindset na yan. Yung mga mind-setting. Alam mo ba yung mga magagaling na negosyante, naka-mindset na yan. Kung sa kwan pa, sa computer, naka-ano na yan. Kaya nga yung nakaprogram, kaya nga may sa cellphone nyo, may setting dyan ang bot sa inyo. Amen po ba? Sabi nila, saan mo hanapin yan? Saan ang setting dyan? Saan ang setting? Amen po ba? Number 4, magsitayo na kayo, number 4. Alam mo, si Sister Cindy, laging sinasabi sa akin yan. Basta, ang oras mahalaga. Ang mahalaga ay oras tama. Step 4, rest in the truth that you are accepted in Jesus Christ. Rest in the truth that you are accepted in Jesus Christ. Alam mo, pag ikaw ay gusto mo ng kapahingahan, yung taong nasa katotohanan lagi, ang isip niya ay mapayapa. Amen po ba? Pag may tao kang naloko, alam mo yung mga
yung mga mandurubo, sabi sa kwan, mga magnanakaw, hindi makatulog yan. Ha? Kaya ang dami lang pera, nagtatayo sila ng rest house kung saan-saan. Pagkupuntan lang doon, hindi pa rin sila makatulog. Bakit? May rest house ka, wala ka namang rest. Amen po ba? Tumingin sila kay Sister Cindy, pag upo, maya-maya, tulog yan. Woo! Amen po ba? Oh, yan. Taas ang kamay. Sabi niyo, Lord, here I am. Yun, awitin natin. Jeff, Lord, here I am. Sabi niyo, Panginoon, nakita mo ako yung kamay, nakataas ito, total ng pagsuko, na wala akong magagawa kung wala ka sa aking buhay, Panginoon. Amen. Tulungan mo kami, Lord, na ang mga isipin namin, ang mga bagay na makalangit, hindi lang yung mga bagay dito sa panlupa. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left every day just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you alone. Lord, here I am to answer your call. Lord, Here I am to serve and love you. I have left Every day just to follow you. Yes. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my whole self. I am for You and you. alone. Hallelujah. Panginoon, narito po kami ngayon sa iyong banal na harapan. Nakapikit ang aming mga mata. Nakatas ang kamay, tanda pagsuko, pag-amin na wala naman talagang magagawa. Kami sa buhay na ito kung wala ka. Yes, Lord. Binibigay namin ang aming puso, ang aming isip, ang aming kaluluwa. Sapagkat ikaw nagsabi, ibigin ka namin ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Kaya naman, Panginoon, tuwing araw ng Miyerkules, nandito ang aking mga kapatid. Yung day-off nila sa halip na ipapamahinga nila, pero tunay nga na sa iyo ang tunay na kapahingahan Amen. ng aming kaluluwa. Patuloy pong i-bless, pagpalain ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas.
ang kanilang mga employer na maging mabait, Amen. mapagbigay, mapaunawaan sila. Amen, Lord. At bawal pong magkasakit itong mga kapatid ko, mga Amen. OFW. Yes. Ingatan po ang kanilang kalusugan dahil iyon po ang puhunan nila, ang kanilang Amen. kalusugan. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Lahat naman sabi ng Amen! God bless you. Pagpalain ni Lord ang inyong mga prayer requests, ang inyong mga bag, wallet, anong paman. Samahan tayo ni Yahweh El Shaddai. God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Isalin po natin ang Salmo 91, awit na pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malaway na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglaan paglusog pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ay 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka makakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunod iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan. At ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ng maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilandin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilay-hilay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamoy nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan.
Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring panagarapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdaan kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless us always. See you next. To God be the glory. Wednesday. God bless po, See you everyone. tomorrow. See you next Wednesday po. Ash Ash Wednesday na on po, Wednesday. next Wednesday. See you. Yes. God bless.